At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 288 para dito kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito ngayon magsisimula kay Webby Gaza kasi may nakapagsabi raw isa dun sa employee ng Neo Organization na nasa public daw, nasa labas, ayan si Child Emperor. So kaya yun, since na free naman daw siya, marami siyang oras at saka habang naghihintay siya ng utos mula dyan sa HQ ng Neo Organization ay pinuntahan niya muna. Ito si Child Emperor base sa gut feel niya kung nasaan si Child Emperor at ito nga natagpuan niya raw dito sa mga ruins na to si Child Emperor. At ito nga tuloy ngayon ni Webby Gaza, na-examine ba ni Child Emperor yung halimaw kasi nga biglang nagsidagsaan yung mga yun. At ito nga ngayon salita na ito si Child Emperor, baling na siya dyan kay Webby Gaza. Sabi niya nga dyan na may kailangan daw ba si Webby Gaza dito sa kanya at ito nga biglang lipad na ito si Webby Gaza. Sabi niya nga rito kay Child Emperor na wag daw maalarma. Ito si Child Emperor, huwag siyang mabahala kasi gusto lang daw talagang makausap ni Webby Gaza yung isang katulad ni Child Emperor na talagang veteran na, batikan na sa pagiging hero. At ito nga ngayon, upo na ito si Webby Gaza. So yun, so talagang gusto niya lang makipagkwentuhan dito kay Child Emperor. At ito ngayon, sabi ni Webby Gaza, sobrang dami raw nung mga hero na nanggaling sa Hero Association yung lumipat sa New Organization. So bakit daw ganun? Talagang ganun daw ba kalala? Ganun kapangit yung sistema sa Hero Association? Pero yun maya maya napapikit na ito si Webby Gaza. Sabi niya nga dyan, kung ganun nga yung dahilan, maniwala man daw ito si Child Emperor o hindi, pero alam niya, nararamdaman niya yung ganung pakiramdam na pangit yung sistemang pinagtatrabahuhan mo. Kasi nga raw, di ba nag-work siya sa show business at sabi niya nga doon, ang baba raw nung pasahod tapos ang pangit pa ng treatment sa kanya. Pero nung magsimula nga raw siya na kumita ng malaki, nagbago raw yung attitude, yung paikitungo sa kanya, which is totoo naman. So sabi nga ni Webby Gaza, kapag nagkakapera ka talaga umiiba o nag-iiba yung paikitungo sa iyo ng mga tao. Pero na-experience din daw nito ni Webby Gaza na paulit-ulit siyang i-betray ng mga tao sa paligid niya, pati na rin ng mga nagsasabi na fan siya ni Webby Gaza. At then dito niya nga raw ngayon na-realize na yung mga tao talagang ginagawa nila lahat ng mga kaya nila para lang maka-survive sa mundo na to na punong-puno ng betrayal. So grabe, para nagiging malalim na ito si Webby Gaza nga rito. At ito tuloy niya nga dyan na kaya nga dapat talagang pinipili mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo, pati na kung sino yung susundan mo. Kasi kung di mo raw susundan yung sarili mong goal, ang mangyayari, babagsak ka lang na gagawin mo yung lahat ng bagay para sa ibang tao. At ito nga ngayon, dito na nga ngayon sinabi ni Webby Gaza na yung kanyang piniling sundan ay eto, si Amy Mask. Ayan, yung kanyang idol. Kasi kung iisipin daw, napakalupit neto ni Amy Mask. Biruin mo, hero na raw yan, tapos idol pa, artista, at ayun, talagang nagliliwanag daw ang tindi ng pagkakinang ni Amy Mask. So kaya nagpasa siya na etong si Amy Mask yung pagkatiwalaan niya at sundan niya. But then, suddenly biglang napag-alaman niya nga na eto, si Amy Mask isang halimaw pala. So kaya nga nagagalit etong si Webby Gaza sa sarili niya. Sabi niya nga rito na all this time mali pala yung sinusundan niya. At eto nga ngayon, tuloy ni Webby Gaza rito na alam daw ba ng Hero Association pati na ng mga S-class heroes na talagang halimaw etong si Amy Mask, pero yun talagang sinisekreto lang nila, hindi nila pinapublic yan. At eto ngayon, sagot na si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, sa tingin niya hindi ganun kasi hindi naman daw petiks na lugar lang ayang Hero Association, kaya hindi nila hayaan na makapuslit yung mga ganyang bagay. Pero yun nga lang, talagang napaka-perfect lang daw talaga ng pagdidisguise ni Amy Mask, kaya ayun, walang nakahuli sa kanya. But then, ito nga ngayon, sabi ni Child Emperor, pero ganun pa man rin, maraming side talaga yung Hero Association na talagang ayaw niya, hindi niya mapagkakatiwalaan. Kaya nga raw kahit di siya kinuha ng New Organization, talagang aalis din daw talaga siya dun sa may HQ, sa may Hero Association. At ito ngayon, pag yung sabi ngayon ni Webby Gaza, so ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan ni Child Emperor yung itong New Organization. At ito ngayon sabi ni Child Emperor na who knows, so hindi niya raw alam. Pero ito, kamusta raw ba itong si Webby Gaza? Paano naman siya, pinagkakatiwalaan niya ba itong New Organization? At ito sagot si Webby Gaza, sabi niya nga dyan, siya kasi ini-examine niya kung ano yung highest demand ngayon sa isang idol na katulad niya. At dito niya ngayon napagtanto na higit daw sa marunong kang sumayaw at saka magaling kang kumanta, lahat yan
masosurpass kapag meron ka raw kapangyarihan o malakas ka. So kaya nga nag-decide eto si Webe Gaza na mag-training palakasin yung kanyang sarili. At eto nga, umattend siya, pumunta siya ng mga gym at nag-aral din daw siya ng self-defense, pati na yung mga survival skills, yan, lahat yan inaral daw ni Webe Gaza. Pero yun lang, hindi raw siya umabot sa point na kung saan ay qualify na siya o yung kayang-kaya niya nang pumasa sa pagiging pro hero. So yun nga raw kasi wala siyang talent, wala raw siyang skill, sabi niya ganyan. At dito na nga ngayon nagpa siya, etong si Webe Gaza, na mag-take na ng big risk para mas lumakas pa nga raw siya. At yun nga raw sa time na yun, bigla may dumating yan sa kanila at inintroduce siya sa isang research institute na kung saan yung research institute na yun ay gumagawa sila, nag-create sila ng mga superhuman. At itong superhuman institute na to ay connected siya sa Neo organization. At then ay dito na nga ngayon napasok etong si Webe Gaza sa Neo organization. Sa madaling sabi ay ayun nga, tinanggap niya yung ino-offer sa kanya na pag-eksperimentuhan siya dun sa research institute na connected sa Neo organization. At ayan, naging superhuman siya. Pero hindi lang daw yun, kasi nga nung naging successful itong ginawa sa kanya, yung ginawa siyang superhuman, ay ginawa rin daw siya na leader dyan sa Neo organization. So kaya nga ito, sabi nga ni Child Emperor habang naka-side glance lang siya kay Webe Gaza na masaya daw si Child Emperor para dyan kay Webe Gaza. Pero yun, salita ulit itong si Webe Gaza, sabi niya nga dyan, pero in return nga noon ay nagkaroon daw siya ng katawan na kung saan ay hindi na nga raw makakasurvive without yung maintenance na nanggagaling dun nga sa research institute na nagmumula naman dyan sa Neo organization. So kaya nga ito tuloy ni Webe Gaza, kaya nga hindi niya nga raw pwedeng iwanan ay ang Neo organization, hindi siya pwedeng umalis dyan. So kaya nga hindi raw importante kung nagtitiwala siya dyan sa Neo organization o hindi, kasi nga hindi na makakasurvive itong katawan niya kapag umalis siya dun sa Neo organization, kasi nando doon yung research institute. Pero sabi nga rito ni Webe Gaza na wala naman daw siyang regret, din niya pinanghihinayangan o pinagsisisihan yung decision niya na yan. At kung ano man yung mangyari sa kanya, kung bumagsak man siya, pumangit nga yung karir niya o yun nga, maglaho siya, ay wala siyang sising iba. Decision niya raw kasi talaga yan. At eto nga ngayon, biglang sabi rito ni Child Emperor, decision na kung saan hindi ka magre-regret. Sana ganyan din daw siya, sabi niyang ganyan. Pero eto ngayon, sabi nga ni Webe Gaza, sige magkwento raw eto si Child Emperor patungkol sa mga ibang heroes pa nakakilala niya o di naman kaya sa mga halimaw na natalo niya na. At ayun, biglang niya naisingit dito si Metal Bat at saka si Darkshine. Eh di ba nga lumipat daw yan mula sila sa Hero Association tapos nandiyan na sila ngayon sa Neo organization. So anong klase daw ba yung dalawa na yon? At yun pagkatapos nga niyan, isan. So hanggang dito lang hanggang sa episode 288 natin. So yun, so nag heart to heart talk lang dyan etong si Webe Gaza at saka nga itong bata natin. But anyways, yan nga guys, ulit maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood dito kay Kalbo natin. So yun, so lagi mag-ingat. God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.